wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay kanyang propeta at huling sugo. Sa lahat po ng kapatirang Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga Middle East, sa Syria, sa Burma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay bumabati naman sa lahat ng kababayan nating patuloy po na listener natin. Every Sunday dito sa DWBL at sa online streaming natin sa internet. Magandang araw, magandang gabi po, at nagyayaya po muli kami dito sa programang Islam in Focus Radio na inyo pong mapapakinggan every Sunday dito po sa DWBL, na mapapakinggan nyo sa online streaming sa www.dwbl-am.mellow947.fm. Mahirap pasundan yan. Type nyo na lang po sa Google, DWBL 1242, at yung pangalawa o pangatlo yata yung ikiklik nyo para sa live streaming. So magandang gabi po mga kabayan. So far may traffic pero hindi naman ganon ka-grabe. Alhamdulillah. At alhamdulillah, inshallah, tuloy-tuloy tayo sa ating programa ngayon. At pabatiin ko muna ang aking mga kasamaan, pero sound check ko ito si Brother Isa. Tingnan ko kung okay yung ating kasamaan sa Riyadh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Isa, on the air po tayo. Okay ba yung linya nyo? Ayan. Assalamualaikum ya Sheikh Isa. Okay tayo dito, pero sa tingin ko sila yung hindi okay doon. Assalamualaikum. Mic pa rin. Ha? Ayan. Assalamualaikum ya Sheikh Isa. Salamat warahmatullah. Medyo chubby pa siya, pero nakakonect na ako inshallah. Ayun. Parang sabi nga ni Brother Amir, parang ano lang yan parang hangin. Kailangan idirekta mo muna, maya-maya lalakas. Ayun. Pero okay na, at inshallah makapasok din si Ustad Abdul Fattah para makasama din natin inshallah. So, assalamualaikum sa inyong lahat dyan, at inshallah magkakasama po tayo muli sa isang oras na programa natin sa pagbibigay ng kaalaman po, payo, at anumang serbisyo sa kapatirang Muslim sa programang Islam in Focus Radio. So, standby po kayo dyan, Sheikh Isa. Okay, inshallah. Okay, at siyempre kasama pa natin ang nagkakaroon tayo ng yan, dapat pinapatayan. Okay, kasama rin natin si Sheikh Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatiran nating Muslim, at magandang gabi po sa mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay sa programa natin dito. Abdurrahim Kilalan, wala po sa Madina, wala sa Riyadh, nandito po sa studio at kasama natin. At si Sheikh Khalid Gorospe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka hinahanap ka ng mga listener na wala ka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa programang Islam in Focus Radio. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating kapatiran dyan, inshallah. Ayan po, barakallahu fikum. Binabati natin si Brother Amir na nasa Laguna. Inshallah bro, makaluwas ka by next week. Sakit ba? Wala naman siyang binanggit, pero usually siya ay palaging nandito para sa atin umalalay sa ating programa. At binabati ko, hindi ko nagawa last week, si Brother Musa Fornal. Mashallah, nakasama niya lagi si Brother Abdullah Muhammad. Yun ang pangalan, kundi Abdullah Muhammad. So, assalamualaikum sa inyo, at maligayang pakikinig, and of course, matutunawa tayo sa mga tatalakayin natin sa gabing ito. Apo. Bago tayo magtuloy-tuloy, banggitin ko po yung ating mga announcement. Of course, sa Masjid Ibn Abbas po, tayo ay may sinasagawang mga pag-aaral, at ito'y magtutuloy kahit sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Yan ang good news Kasi usually nagbabagong mga schedule pagpasok ng buwan ng Ramadan. Pero ito, tuloy-tuloy ito. Madadagdagan lang. Of course, pagka buwan ng Ramadan, tayo po ay mayroong daily lectures. Yan po ay nagaganap after Asr at sa pagitan ng Tarawih. Yan ang ating nakasanayan. Pero ito ating mga bagong schedule ngayon, every Thursday,
Opo, ang every Thursday natin para sa mga kalalakihan ito, usually pili yung unang mga dumarating, hindi natin in-announce masyado pero dumami. Alhamdulillah. Ibig sabihin, maraming gustong mag-aral ng kasi may subject doon na Arabic, Aqida, Arabic Aqida at comparative religion. Comparative study na kung saan ang nagtuturo ay si Sheikh Rashid Indasan. Yan po. So sa mga gustong mag-aral ng comparative, ang comparative study natin ay nagaganap sa 5 o'clock po ng hapon. Every Thursday sa Masjid Ibn Abbas. Apa. At tuwing araw naman ng Sunday, kayo ay pwedeng magpunta. Ang kinakausap ko ngayon ay ang mga kababaihan, mga sisters. Meron po tayong pag-aaral sa Masjid Ibn Abbas every Sunday. Yan po ay nagsisimula 1 p.m. at natatapos ng Maghrib time. Tinatalakay dyan ang mga issue na may kinalaman sa kababaihan. May fiqh, di ba? Mga para lang sa mga kababaihan. O kasi usually yung fiqh, yung tungkol sa sala, sa pagdadalisay, sa tahara, kung kinahihiyaan nyo itong i-discuss sa mga kalalakihang ustad, dyan po sa Masjid Ibn Abbas kayo magpunta at magtanong at sky's the limit. Talakayin nyo yung mga bagay na may kilalaman sa kababaihan sapagkat puro babae naman po ang naroon. Nandyan si Ustadya Mariam Molina na kung saan siya yung nangangasiwa pagdating po sa pag-aaral para sa mga kababaihan. And of course, last na announcement ko dito sa July 15, Sunday, bahagyang magiging espesyal ang ating araw ng linggo next week sapagkat meron tayong programang Istiqbal Ramadan. So that is July 15, ibig sabihin 5 days to go, more or less, at Ramadan na. So sa araw na yan, pag-usapan na natin lahat ng dapat pag-usapan upang nang sa ganoon, pag pumasok po ang buwan ng Ramadan, ang unang araw ng buwan ng Ramadan, ay handang-handa po tayo sa mabiyayang buwan na yan. And of course, patuloy natin ina-announce ang Islamic Online University ay magsisimula po siya ng fall semester sa September. Yan kasi ang terminology na ginagamit natin, winter tsaka fall. So sa September po magsisimula na yung ating tawag dito, semester para sa Bachelor of Art in Islamic Studies. Yan po kasi may nag-comment na nabasa ko kinukumpara ba yung Islamic Studies na makukuha sa Islamic Online University sa mga university sa Pilipinas. Although meron sigurong pa ilang Islamic Studies sa ilang university, pero so far napakakonti. Pero siyempre pag sinabi nating Islamic Studies, kailangan yung magtuturo mga qualified professor ng Islam. Parang halimbawa gusto mong kumain ng authentic Chinese dish, cuisine. Mas mainam kung pupunta ka talaga dun sa mga kusinero, mga inchik, yung mga gumagamit ng mga chopstick, yung mga sa umping ngayon, ang nagluto, taga Pasay halimbawa na anyway. Pero yan po, sa Islamic Online University, hindi po nyo makukuha ang napakataas na kalidad ng pag-aaral ng Islam. Opo, founded by Dr. Beral Phillips, na kilalang-kilala po natin, at ilang pang mga doctorate professor po. Pati tajwid, mashallah. Kung gusto niyo po mag-aral ng tajwid, meron. Isipin niyo Allahu Akbar, ni'ma ni Allah. Nag-aaral ka ng tajwid, pagbabasa ng Quran sa internet. May nagtutuwid sa iyo pag nagkamali ka ng pronunciation. Subhanallah, yan ang reason. Kaya yan ang ni'ma. Ganyan ang paggamit ng internet ng mga makabagong, ibig sabihin, mga kagamitan na ito, makabagong teknolohiya na ito, na pamamaraan ito. So, samantalahin po natin yan. Yung gusto pong magpa-register, o kaya mag-enroll, kayo po ay mag-online lang at puntahan nyo yung ating website www.islamiconlineuniversity.com islamiconlineuniversity.com at ang pinaka front page nun, makikita nyo na yung dalawang course, yung diploma course o kaya yung BA. Doon na po kayo mamili ng inyong pag-aaralan. Yan po. So, mga announcement, mga kapatid. Binabati lang natin mga kapatiran sa Madina. Mashallah, mga scholars natin dyan. Mashallah.
Alhamdulillah, karamihan sa kanila ngayon nasa bakasyon, nandito sa Pilipinas, at inshallah maimbitahan din natin sila dito sa programa. Ano? Opo, Yung mga naiwan dyan sa Madina, pagbati ng salam sa inyo mula dito sa DWBL. Ya, tulab al-ilm sa Madina. Assalamualaikum sa inyong lahat dyan at naway makasama naman namin kayo dito kahit ilang oras lang ng inyong pagbabakasyon. Opo. Brother Khalid, baka meron kang pahabol? Bismillah. Gusto ko, nananawagan ako sa mga kapatid nating masahista, no? Uy. Yung mga therapist dyan, no? Subhanallah, yung mga sa likod, dinidiin yung kamay sa likod? Dinidiin yung likod, yung kamay sa likod. Allah. Maa-assign kayo sa Madina. Wow. Yung merong bagong massage spa ron, may spa, at nangangailangan silang mga Muslim na masahista. So, kung interesado kayo, kontakin nyo lamang po ang mga numerong i-announce ni Ustad Ahmad Jaber, inshallah. Opo. At bago ko i-announce itong number natin, Sheikh Isa, baka meron po kayong announcement dyan mula sa inyong mga activity naman from Riyadh. Okay, siguro wala, ay meron pala, okay, para sa mga taga-Riyadh, meron parating na seminar para yun sa paghahanda sa buwan ng Ramadan na gagawin sa Islamic Center ng Roda, at inaasahan namin nandito na si Ustad Abdul Rahim sa mga araw na yun sapagkat masyado nang matagal ang kanyang pamamalagi dyan sa Maynila at naiiwan niya na ang kanyang mga dapat na ginagawa rito. Istiqbal ng Ramadan rin po para naman sa mga taga-Riyadh. Istikbal nyo muna ako dyan. Istikbal yung Ramadan. Ayaw ipaalam ng dahilan eh. Tapos, gayon din, nagkaroon pala kami ng seminar din nung isang araw, tulad ng ginawa niya para din sa mga volunteers, tinry namin sila humawak mga camera, tinry namin sila matutong gumawa rin ng mga produksyon ang ginagawa natin tulad ng mga pagre-record ng mga short film at ilang mga gawain na kung saan magagamit natin sa pagpapalaganap ng Islam. Tingnan siguro at Mga upcoming short films dyan, walang papalabas? Meron na kami, nagsimula na kami gumawa ng mga storyboard. Kailangan kasi ang required ng kausap namin, kailangan na itatranslate lahat ng sa Arabic. Kaya kinakailangan natin na isalin muna. Kaya hinahantay natin si Ustad Abdullah para reviewin yung mga salin. Mashallah. Oo. At pag nag-message na si nangyintay ko yung message niyo sa Abdul Fattah kung kakayanin niyang makapasok, inshallah, inform ko lang kayo. Yan lang siguro at inshallah patuloy sa pagtalakay sa programa. Barakallahu, yan ang sinasabi natin, yung mga multimedia seminars na yan, talagang kailangan pagpatuloy natin yan para yung paggamit ng camera, maggamit sa tama. Paano kung lahat ng tao ay may camera at hindi ginagamit sa tama? Subhanallah. Minsan, Brother Khalid, tatalakayan natin yung maling paggamit sa camera. Yung bang napupunta sa, sabihin na natin to, sa riya. Sa riya. Napupunta sa riya. So, syempre, yung magkakapatid na Muslim, dapat magbigay ng advice, payuhan, ano? Yung sobrang paggamit ba na konting kumilos, bumaba sa jeep, ipopost mo at galing ka ika sa dawa, ay sa tingin ko hindi dapat eh. Totoo yan. Dapat. Oo, saka yung isa pa yung rulings talaga ng paggamit ng camera, may dagdag ko Kasi nung pagkatapos ng seminar, ang unang tanong kaagad ng brother, bawal ho ang taswir sa Islam, di ba? May binasa pa siya na fatwa ni hadith na kung saan lumabas yung fatwa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na bawal ang taswir. Opo. Na pinagbabawal ang taswir. Ngayon, mashallah, napakaganda ng article na matagal na natin pinost na tungkol sa fatwa naman ng Sheikh Uthaymin. Opo, napost natin yan. Natunalakay natin yung hukum sa taswir kasi hello? Malinaw ba ako? Malinaw po, malinaw. Naputol yata ako. Ituloy niyo lang po. Sheikh Isa, malinaw po. So, yun nga po, no, nabanggit nga po ni Sheikh Isa na yung mga fatwa ni Sheikh Uthaymin. Ayan. Sige, yan. Meron lang kasi delay minsan ng konti. Yung sabi ni Sheikh Uthaymin, yung photography na ginagamit natin mga equipment ngayon, hindi na siya actually dapat tinatawag na taswir eh.
Kasi ang taswir, yun yung painting, drawing, at yung sculpture, pagguhit. Ngayon, yung gumagamit ka ng aparato na tinatawag natin camera na kinakapture mo yung ilaw, depende sa lakas ng ilaw at yung sa subject mo, mas binigyan ng kahulugan yung tinatawag ng naklusura. Yung capturing the image, hindi ka lumilikha ng bagay na bago. At kinukuha mo lang pinipicturean mo lang yung object o yung subject na nandyan na, hindi ka lumilikha ng isang bagay o tulad ng paglilikha na tinatawag doon sa taswir. Yes. Kaya dito papasok itong photography. Ngayon, magiging bawal nga itong photography pag ginamit mo sa bawal. Halimbawa yung pagpipicture sa mga babae, yung mga oras, at yung sa haram, at yung tawag nga natin yung naipasok nyo, yung sobrang hiya na Subhanallah. na ginagamit ko. Tama nga yun, halimbawa pati yung library mo sa bahay na pipicturean mo, batasin mo, yan ang collection ng libro. Diba, yan ang mga pinag-aakalat mo, parang nawawala na yung ikhlas sa kayong kapado na tinatawag natin. Anyway, Sheikh Isa, sa susunod bibigyan pa natin ng mas malawak na pagpapaliwanag yan. Actually, marami tayong reserve dyan sa paksa na yan kasi talagang talamak na ginagawa ng ilan sa mga kapatid. So, magbibigay tayo ng mga payo pa sa susunod na natin dyan, tatalakayin. Payo ba natin o PPM lang? Pwede rin i-PM, pwedeng ipayo. Oo. Barakallahu Fik, mas maganda siguro i-PM. Okay. Ano ba yung sasabihin ko na wala? Ano ba yung PM? Public message o private message? Depende yan. Public din yan. Pwede rin yan. Okay. Sabi ko nga sa mga kapatid, tayo sa Islam in Focus meron tayong 500 gig na hard disk na napuno ng picture. Subhanallah, kung talagang ang labanan ay pag-upload ng picture, hindi ko alam saan ko ilalagay yun. Hindi naman natin pwedeng itapon. Kaya lang may purpose kasi yun, kaya naandun. Kaya yung excessive uploading of photos talaga na hindi naman karapat-dapat, payuhan natin talaga yung mga kapatid natin. I-PM natin. Okay. Okay, barakallahu fikum. Siguro magbibigay lang ako ng station ID, tapos tuloy-tuloy tayo sa paksa po natin sa gabing ito. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. DWBL! Ayan, ito ay kakabit dito sa aparato dito sa computer. Kaya madalas mangyari yan, hindi ko pa ito master, subhanallah. Okay, paumanin po mga kapatid. Ang DWBL ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kayo po ay nasa programang Islam in Focus Radio na inyo po namang mapapakinggan every Sunday dito po sa DWBL 1242 kHz. At sa live streaming, www.dwbl-mellow947.fm. So yung mga nasa internet, pwede rin kayong mag-comment dyan sa wall ng Islam in Focus at inshallah mabasa rin natin lahat yan. Pwede nyo kaming i-PM sa ating mga Facebook account at i-PM nyo kami sa Islam Isip Group. Yan ang napakaraming tanong. Ilagay nyo po lahat dyan. At para naman sa mga text messages, magpadala kayo ng inyong mga katanungan sa 0917-464-1222 at 0928-333-3378. Ulitin ko, 0917-464-1222 at 0928-333-3378. Hindi tayo tumatanggap ng mga online ng mga mga phone question kasi komplikado pa yung pag-ooperate niyan. Pero tumatanggap tayo ng debate. Kung talagang may gusto makipag-debate, schedule natin sa mga pastor po, parit, ministro, kayo po ay magpadala ng inyong invitasyon para sa debate. Yan.
Welcome po yan. Okay. Ang unang segment natin, of course, tuloy-tuloy to. Masya Allah. Ang ating pagbibigay ng payo sa Istiqbal Ramadan. Ang payo, ang pagsalubong sa buwan ng Ramadan, kasi i-announce natin by next week, magpo-post tayo sa mga wall ng ating mga kapatiran. Tayo po ay tatalakay ng mga ahkamus siyam, ahkamur Ramadan sa buong buwan ng Ramadan dito po sa Islam in Focus Radio. Kung kayo pa may mga katanungan sa pag-aayuno, sa mga sunnah, sahur, sa mga bagay na may kinalaman sa Ramadan hanggang sa Zakatul Fitr, Eidul Fitr, at kami po ay inshallah maghahanda po ng husto para naman po matugunan ang mga katanungan po ng ating mga kapatiran. Yan po. At sa ngayon po, nung nakaraan, hininga natin ang payo Sheikh Salahuddin, naging bisita rin natin si Sheikh Abdul Kahar, and of course si Sheikh Abdul Fattah, si Sheikh Isa. Ngayon po, alhamdulillah, from Madina, makahingi tayo ng payo kay Sheikh Abdurrahim patungkol po sa Istiqbal Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Alhamdulillah, bigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng paalala sa mga kapatiran nating Muslim, mga bago at mga datihan na. Sa pagkakataong ito, nais po natin palalahanan ng bawat isa sa atin sa nalalapit na pagsapit ng Ramadan. Alhamdulillah, ang pagsalubong po sa buwan ng Ramadan, bagay na talagang pinaghahandaan ng mga Muslim o sino man ang nag-aangkin ng paniniwala at pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagsalubong po natin sa Ramadan, siguro sa ngayon, sa maigsing oras na to, ang payo siguro na maibibigay natin sa mga kapatiran nating Muslim ay ang unang-una sa lahat, yung pagdadalisay ng ating mga layunin, no, mga ating intensyon sa pagsasagawa ng ayuno na to. Ihanda po natin yung mga sarili natin na salubungin natin yung Ramadan ng merong dalisay na layunin at intensyon ng pag-aayuno alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, yung pagtataglay at pagkakaroon natin ng ikhlas, na dahil yun lamang ang isa sa dalawang kondisyon kung para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung anumang gawain na inaalay natin sa Kanya. At alam natin na ang kahalagahan ng pag-aayuno, napaka-importante po nito dahil kabilang ito sa tinatawag natin na arkanul Islam o yung mga haligi ng pananampalatayang Islam, kung saan hindi maitataguyod o maisasagawa natin ng tama yung pagiging Muslim natin kung hindi natin ito isasagawa. No, at ang sa kahalagahan ng Ramadan o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na napakarami talaga ng dapat nating malaman patungkol sa Ramadan, lalong-lalo na po yung mga bago, no? Kasi yung mga datihan na nag-aayuno, sa kasanayan na natin na sa tuwing sasapit ang Ramadan o bago sumapit ang Ramadan, nagkakaroon tayo ng mga programa palagi. Doon sa mga, lalo na sa mga Muslim na talaga may pinapahalagahan nila yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At dahil alam at naunawaan, naintindihan nila o naramdaman at naranasan na nila kung ano yung mga kabutihan na talagang mapupulot natin sa buwan ng Ramadan. No, kaya nga, kahit taon-taon, para dun sa mga datihan na dumadalo at tumatin pa rin sila ng mga seminars na tumatalakay tungkol sa mga ahkam, mga pagbabatas hinggil sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang para naman sa mga baguhan, no, siguro ang Sheikh Abdurrahim, usually naman kasi kahit na pag-aralan ng ahkamus siyam, dahil nga, especially sa mga hindi naman talaga nag-observe ng mga sunnah na fasting, pag dumating ulit ang buwan ng Ramadan, parang bago siya eh. Parang bago. At marami ka talagang parang nakalimutan o nakaligtaan. Kaya, advisable talaga na mag-aral talaga ulit. Actually, hindi na siya bago eh. Yun lang napapaalalahanan talaga palagi. Napapaalalahanan. Kaya nga, sa tuwing sasapit, yung mga importanteng napakahalagang panahon sa ating mga Muslim, no, laging pinapahalagahan ng mga nagtuturo talaga na mapaalalahanan yung mga kapatiran nating Muslim, dahil nga naman sa yung panahon na yun, no, na nagdaan, maaaring nakalimutan na yung mga ahkam, rulings, at isa pa nabubuhay yung nabubuhay sa atin yung
Yun eh, yung init ng pag-aaral mo ay nanunumbalik. Nararamdaman mo Tama, tuloy yung buwan na to is approaching talaga, na parating na siya. Naihahanda mo tuloy yung sarili mo sa Yun tamang ang pagsaluhan. pinag-uusapan ng mga tao, kaya nararamdaman mo, napipil mo na ito na talaga. Kaya nga, para sa akin, yung Especially ngayon yung online community, yung Facebook, ilan ang posters diyan na nakalagay, welcome Ramadan, Ramadan is coming, Ramadan ganto, get ready for Ramadan. Mashallah, it's really remind you of blessed Ramadan talaga. pagpapakita lang din talaga kung paanong pinapahalaga nating mga Muslim yung buwan na ito. Mashallah. Pero ganun pa man, ang siguro pinakamagandang paraan para mapaghandaan talaga natin is ito, sa panahon natin yun nga is pagdalo sa mga seminars na tumatalakay sa mga, lalo na rin dun sa mga bago na first time pa lang mag-aayuno. Siguro wala tayong ibang maipapayo sa kanila kung hindi yung bagay na yun. Aha. Kasi doon pag-aaralan yung kung paano yung pagsasagawa ng pag-aayuno, yung mga pagbabatas, pero higit sa lahat doon, yung paano magagawa niya na pagsamba. yung pagsamba. Uh-huh. No? Kasi isa pa rin yung paano mo siya i-motivate eh. Uh-huh. Kasi unang-una bago sa kanya yun eh. Kailangan ma-feel ng isang Muslim na iba tong buwan na to kaysa sa mga ordinaryong buwan. Oh, tama. Kasi kung hindi niya mararamdaman na iba ito, hindi tama yung pag-unawa niya. Hindi yung tama yung pag-unawa niya sa buwan na ito ng Ramadan. Meron akong comparative input sapagkat tayo yung mga balik Islam ang tayo noon o yung mga kababayan nating Kristiyano, pag dumarating yung December, Pasko, holiday, Lamig yan. naghahanda rin eh. Kasi nire-remind nila, napaparating yung big event of the year, yung para sa lahat ng tao na December 25, Christmas, holiday, New Year. So lahat naghahanda. Kaya lang, comparatively speaking, Subhanallah, haba ng paghahanda talaga nila, di ba? Oo, tayo rin dapat mahaba yung paghahanda. Kaya lang yung punto ng paghahanda magkaiba talaga. Actually, yung pagdating sa paghahandaan yun, yung tagal para paghandaan yun ng mga nasalafus salih. 6 months. Sinasabi nila 6 months. 6 months. Oo. At yung dua na kung saan sinimulan natin yung kanina, yun ang dua nila. Allahumma balik na Ramadan. So, yung paghahanda, hinihikayat natin yung mga Muslim na maghanda sa kaalaman, ihanda yung puso, ihanda yung sarili. Wala pa yata akong narinig na Kristiyano na maghanda, pag-aralan ng paano magsimbang gabi. Iba ang pamamaraan ng paano bang paghahanda magbigay ng any ritual, so any worship na may kinalaman sa Christmas. I doubt hindi ito talaga pinaghahandaan. Alam niyo po kung ano pinaghahandaan sa Christmas? Pera. Kasi gastos. At sa survey nga, tumataas ang crime rate pagka December. Bakit? Kasi imposible, hindi pwedeng ma-celebrate ang Pasko o ang holidays nang walang pera. So nakakakalungkot. Dito hindi naman natin sinasabi ng mga Muslim, maghanda na kayo, may bonus tayo, meron tayong alhamdulillah, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil yung paraan ng paghahanda natin para sa Ramadan, talagang may malaki ang kinalaman. Kasi pagsamba yung gagawin natin eh. So, definitely, ang pagpapaalala sa bawat isa sa atin is yung bagay na kung saan itatama natin yung gawain na yun, no, pagsamba. At malaki ang kinalaman nung kaalaman, tamang kaalaman pagdating sa bagay na yun. Kasi wala ka namang bagay na magagawa eh kung wala kang sapat na kaalaman sa bagay na gagawin mo na yun. So napaka-importante ng pagdalo sa mga ganong seminars, no, para mapaalalahanan tayo, para sa mga baguhan, maunawaan at maintindihan nila yung mga dapat nilang gawin at hindi dapat gawin sa araw ng pag-aayuno sa buong buwan ng Ramadan. So para paghandaan natin itong Ramadan, inshallah, at mag-attend tayo sa mga bagay, no, pero sa mga sarili natin, dapat ihanda rin natin yung sarili natin, no? Pagtuunan natin ng pansin sa pagkakaroon ng dalisay na layunin, yung paghahangad natin na makumpleto yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at syempre yung paghahangad natin na makamit na at makamtan natin yung mga gantimpalang nakalaan, no, na inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala para dun sa mga tao mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Amin, ya Allah. Yung bagay na yun, actually sapat yun eh, na para
ma-push natin yung sarili natin na mag-fasting sa buwan ng Ramadan, yung maunawaan at maintindihan natin, malaman natin yung mga gantimpalang naghihintay. Sapat yan para sa ating mga Muslim dahil ang naghahangad actually dun sa mga bagay lang na yun is yung talagang may pananampalataya at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama Ramadan and Imanan imanan wa ihtisaban, Kufira ghufira lahu. lahu ma taqaddama. Yun. Nang may pananampalataya pa na Paghahangad. paghahangad ng gantimpala Gantimpala. ay patatawarin sa kanya ni Allah ang kanyang kasalanan, no? Oh, subhanallah. Matakaddama min dandi. Napakaraming gantimpala at napakaraming biyaya na nakapaloob sa buwan ng Ramadan. Kaya nga, sa mga nakapag-ayuno na sa buwan ng Ramadan, talagang pagka tuwing darating yung Ramadan, sinasalubong nila ito ng buong puso at paghahangad dun sa mga... Kasi naramdaman nila yung sarap nung iman no? Apa. Maabot tayo sa punto na nasa peak tayo ng iman natin dahil, biro mo, nag-aayuno ko sa umaga, nagsasala ka ng tarawih sa gabi, nagbabasa ka ng Quran, talagang Mashallah. Ibadah. full blast. Ibada tayo sa buwan ng Ramadan. Sheikh Isa, meron kang karagdagan patungkol sa paksang ito? Oo nga pala, una, simulan natin sa pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at yun yung pagbibigay pagbati at pagpupugay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nais ko lang dagdag sapagkat nung una, tinalakay natin naman nakaraang linggo yung tungkol sa pagpapalakas nga ng pananampalataya at pagkatapos nito, yun ngayon, patuloy pa rin pinapaalala kahit yung Ustad Ibrahim yung tungkol naman sa kaalaman. Pagdagdag dito, yung paghahanda rin pagdating sa kalusugan sapagkat sa buwan ng Ramadan, maraming mga faktor na dapat natin consider lalo na yung ating pangangatawan. Sapagkat naalala ko to sapagkat yung Sheikh Isa, medyo napuputol po. kalusugan ng ating mga sarili o yung health sapagkat sa Ramadan tayo sabi natin ayan, hello. Okay, tuloy lang. Medyo napuputol pero ayun. Okay. So, nagkaroon tayo ng problema po sa ating internet. Baka binili na naman yun doon sa tindahan. Okay. Yan. Assalamualaikum, Sheikh Isa. Salam warahmatullah, naputol gawa ng sa internet siguro, no? Yung madagdag natin, yung sinasabi natin pag buwan ng Ramadan, Okay. dapat ito yung sinasabi natin na panahon na magbabayad tayo, lalo din sa mga merong tawag dito, problema sa laki ng cholesterol lang ganyan. Minsan nagkakaroon ng baliktad diabetic, minsan nagkakabaliktad sapagkat hindi nila ginagawa yung tamang pamamaraan. Halimbawa sa Ramadan, nagpipigil tayo ng pagkain sa umaga hanggang sa paglubog ng araw. Tapos pagdating naman ng adan ng Maghrib, kakain ng napakarami. Hahataw naman. Doon nagkakaroon ng problema, hindi na makapagsala ng tarawih ng maayos. Tarawi Ibig lang. sabihin, nawawala yung essence ng pagpipilpi natin, yung pag-iimsak natin ng pagkain. Oo, tarawih na. Hindi na kasi Actually, tinatapos na magsala ng tarawih. Yung health, pagdating sa health issue, ang Ramadan supposedly dapat talaga makakatulong sa kalusugan natin Kung ang pag-aayuno natin, gagawin natin sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang nila sa Fishadid nga, ganun ang nangyayari. Talagang di lang kumakain sa araw, pero pagsapit naman ng gabi ay grabe ang kain. Yes. So hindi yung sunnah Oo, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinasagawa ng sahur is dates lang sa katubig, At ang ganun din ang sunna sa pagdating sa pagkain ng iftar para maisagawa pa yung mga ibada na mas marami. Pero sa atin, baligtad. Pag buwan ng Ramadan, mas tawag dito, yung nakakalimutan natin yung sunna, mas lalo tayo nagpapabongga sa pagkain, Ayun. nagpaparami tayo ng pagkain, which is dapat alisin natin itong gantong kaugalian, lalo na dito sa Saudi Arabia, sabi nga ni Ustad Ibrahim, asaf shadid, na yun ang nangyayari dito sapagkat oo nga, sa blessings ni Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah ito, pag mag-aadan na ng Maghrib para sa iftar, kahit saan ka pupunta, meron ka pagkain makikita. Parang nawawala to yung kahit essence sa kalye, ng, minsan. pag nawawala to yung essence ng siyam. Apo. Oo, pero ganun pa man, ito yung isang paalala, para sa ating sarili at sa mga kapatid natin na
huwag maging mapagsayang unang-una. Pag buwan ng Ramadan, nagsasayang tayo, bibili tayo ng masyado maraming pagkain, at konti lang ang nakukonsumo talaga ng tao. Dapat huwag tayo kasi nakukuha natin yung kaugalian na tawag nga ng mga hindi Muslim, yung tawag natin kanina doon sa comparative study pagdating sa buwan ng Ramadan at Yuletide season naman ng mga hindi Muslim. Kung may panic buying sila, may panic buying din tayo. Walang problema sa atin yung basta lang bibili natin yung kaya natin i-consume. Mahirap yung bibili tayo ng sobra-sobra tapos ay hindi naman makakain lahat. Yung grasya, yung tinatawag na baraka, maaring hindi natin makuha pagdating sa bagay na yun. Okay. Barakallahu fikum. Ako may dadagdag pa bago nating tapusin yung issue na yan. Maganda yung input ng tungkol sa health talaga. Tsaka yung sa issue ng pagsasayang. So mostly yung mga kapatiran natin dyan sa Middle East, Saudi Arabia, ay hindi na nagbibili ng mga pang-iftar, ng mga sahur. So, padala nyo dito sa Pilipinas yung inyong sadaka ng patungkol sa sahur at magkakaroon pa kayo ng malaking reward. Na po? Mashallah. Yan ang paalala natin dyan, inshallah. Okay, siguro another station ID and then umigsi yung oras natin para sa next segment natin. Hindi na-comment si Ustad Isa doon sa huli mong... Ayun. Ipaalala nyo yan sa mga kapatiran natin dyan. Sa Rauda, kina Sheikh Ismail, Sinaiya. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masya Allah. Okay, tayo po magbigay pa ng isang station ID. Mamaya, magmu-music na naman to. Nagkakamali tayo dito na madalas. Pero try natin ngayon. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ang DWBL ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Michael Johnson pa naman yun. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kayo po ay nasa programang Islam in Focus Radio. Sa tingin ko kailangan ko mag-seminar dito sa aparato na ito. At ang Islam in Focus Radio ay inyo pong mapapakinggan every Sunday 8 to 9 p.m. sa DWBL at naka-livestream po sa, ulitin ko na naman to, www.dwbl-an.melo947.fm. Ang ating pong mga cellphone number para sa inyong mga katanungan ay 0917-464-1222. Ulitin ko, 0917-464-1222 at 0928-333-3378, 0928-333-3378. Ayan po. Paano simulan to? Sheikh Isa, nung nakaraan, Masya Allah, tumalakay tayo ng medyo kakaibang talakayin sapagkat somehow naging controversial, pinag-usapan, pinagpiestahan ng mga FBers, mga taga-online community, FB user. So, may naliwanagan. Actually, Sheikh Isa, meron tayong mga katanungan sa wall ng Islam Isip Group. Sa tingin ko, after nitong isang issue na to, pwede natin puntahan dyan kung loloobin ni Alat pagkasyahin yung oras natin. Ano po? Pero, ang... Inshallah. Ang gusto kong anuhin dito, talakayin una, yung issue, yung maganda, yung positive na nangyari. Kasi after na magbatuhan ng, anong tawag dito, argument, patungkol dyan sa issue ng kay Mang Dolphy, ay magkaroon naman ng magandang ending. At ang katunayan, si Brother Rashid Santos, ang kapatid natin na ito, ay nagbigay pa ng napakagandang comment. Mahal na mahal ko kayo mga kapatid ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then tayo naman in behalf of Islam and Focus, isip, binatinin natin na hindi naman natin talaga layunin yun. And then, ibig sabihin, nice ending. Naging maganda. Kaya lang, ang hindi natin makontrol dito yung mga side comments na hindi natin alam kung saan ang gagaling. Tuloy pa rin Opo. Kaya yung isa dito ay may pinost pa na Arabic, Sheikh Isa, at hindi naman niya sinabi kung ano yun. So sa tingin ko, kung meron pa kayo idaragdag na komentaryo dito para magbigay linaw din po sa ating mga taga-subaybay. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Unang-una, alhamdulillah, si Ustad Abdul Fattah ay online, try natin siyang ipasok, kinukonect siya ngayon. Pero ulitin ko itong nilagay na comment dito, yung fatwa,
Dalawa ang gusto kong isyong bigyan ng pansin dito. Unang-una, yung issue ng pag-PM na kung gusto mong payuhan ng iyong kapatid ay i-PM mo. At marami nag-comment dito. Yung iba naman nakaunawa ng maganda. Yung iba naman parang hindi nila binasa yung lahat. Aha. Hindi nila binabasa at basta nakakita lang sila ng isang comment o dalawa nag-comment na doon nagkakaroon minsan kadalasan ng pagkalito Ang ang mga tao. tinitingnan lang nila yung kaibigan nila na nag-comment, tapos based doon, magko-comment din sila. Maling-mali po yun. Ayun. Tapos ang gagamitin pang pagko-comment nila, emotion ang gagamitin nilang pagko-comment at hindi yung knowledge base. O anyhow, ang pagko-comment, ang tanong, ano ba tamang papayo sa kapatid? Ito ba'y privado o publiko, no? Unang-una parehong tama yan. Depende sa sitwasyon. Halimbawa, kung ang pagkakamali ng brother personal, halimbawa tungkol sa pamilya niya, may lumapit sa iyo, halimbawa kapatid niya na meron silang problema sa ganito, payuhan mo siya, personal mo. Ganun ang, mag-asawa, lumapit sa'yo bilang ustad nila, lumapit sa'yo, gusto yung solusyonan yun. Hindi mo pwede talakayin sa labas ng publiko yung mga ganung issue. Kasi bakit personal yun mag-asawa, o kaya magkapatid, o mag-ina, mag-ama. Pero halimbawa, yung mga issue na pinopost mo sa publiko na ang involved masa, unang-una, in-involve natin lahat dyan to all brothers, Muslim and sisters. Tawag dito, nagke-create ito ng misunderstanding sa ibang mga tao. Dapat ang pagtatama mo dito, publiko rin. Yes. Sabi ko, ang pagtatama sa mali ng adas, gagamit pa sila ng dalil. May nabasa ako na may nag-isang comment, ginamit pa yung call ni Imam Shafi. Ang problema kasi, tama yung call ni Imam Shafi. Kaso, kailan mo ilalagay sa tamang konteksto? Huwag hindi dahil sa nagkaroon ng event, ilalagay mo na kaagad yung call ng mga ulama. Hindi ito nagkakaroon ng minsan kasi kahit na maalam ang isang tao, ang problema kulang sila dun sa tinatawag na understanding. Kung kailan dapat ginagamit yung mga dalil na napag-aralan nila Kaya nga hindi lahat kaya nga meron tinatawag na paki. yun ang tinatawag natin. No? Tatawag dito, dapat alam nila ilagay yung may tinatawag na hikma, yung paglalagay sa lugar na yung bagay sa tama niyang kinalalagyan. No? At yan yung unang issue. Apa. Ang pangalawang, una testing muna natin kung nakapasok na si Ustad Abdul Fattah. Abdul Fattah, pwede kang mag-sound check. Assalamualaikum. Ayun na si Ustad Abdul Fattah. Waalaikumsalam. Mashallah, ang linaw siguro kung magbibigay din ng comment si Abdul Fattah kasi siya ang huling nandito sa comment. Dalawa yung tungkol sa patwa dun sa galing sa Yanbo Islamic Center. Siguro mas magandang bigyan ng komentaryo ito. Barakallahu fika, Sheikh Isa. So, assalamualaikum sa iyo, Sheikh Abdul Fattah. Siguro bumati ka muna. Baka nakainom ka na ba ng tubig? Assalamualaikum po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At saka salam din sa lahat ng mga tagapakinig natin at inaabangan talaga itong araw ng linggong itong Talaga naman ito, Talaga naman, kaya meron pang nag-propose sa atin from Khobar, from Jizan, from Qatar, from anywhere. Ayan po. UAE. Kaya tinatanong ka kung nakainom ka ng tubig, baka naka-jack mode ka Yun. Mahirap yan Okay na. Normal. Ustad Abdul Fattah, binabati ka nga pala ng technician natin dito sa DWBL, yung pa rin. Ayan po, mashallah. So, dakuha natin yung paksa natin sapagkat yung oras ay paubos ng paubos. So, sa tingin ko, ang daming pwede natin idagdag. Yun lang sa issue ng PM. Masarap sanang magpalawak pa doon. Kaya lang gusto natin makover yung mga issues as much as possible. So, Sheikh Abdul Fattah, yung Yanbu na Islamic Yanbu Dawa Guidance Center, hindi ko alam kung authorized to na gumamit kasi ako napagalitan ako nun ayaw ng Badia, gamitin ko yung Badia Islamic Center nasa Pilipinas na ako. Pwede na ako magsalita hindi ko alam kung alam to ng Yanbu Dawa Guidance kasi bawal to madalas may logo sila dyan. Tapos naglalagay siya ng patwa dyan, baka hindi siya authorized. So, Sheikh Abdul Fattah, take it away. Okay, mashallah. Una-una ako, ginagamit ko ang aking account personal. At may ginagamit center namin. At siguro naman, nagpaalam siya. Pero, dun sa post na issue pa rin kay Brother Rashid, unang-una,
dapat maintindihan ng mga brother siguro, nasabi na rin ninyo, na si Brother Rashid, taong active siya sa da'wa at hindi natin matutulog anuhan yun. At saka, yung huling comment na pinost ng Yanbo Center, ako naman dito pa sa harap ko, ang hiniling ko sa kanya is i-translate niya sa Tagalog kasi marami mga brother na hindi nakakabasa ng Arabic, unang-una. Pangalawa, i-check natin, inahiling ko, pangalawa, i-check natin kung yung fatwa na ibinigay niya, akma ba o magkapareho sa sitwasyon na nangyayari ngayon sa kay Mang Dolphy. Saka tawag dito, alam natin lahat yan at saka meron tayo mga basic na kaalaman tungkol sa Islam at siguro si Ustad na sa Yanbu din, yung daya sa Yanbu, ang fatwa, sabi ng mga scholars, ay sinasagot lang ng mga scholars doon sa particular na sitwasyon yung nagtatanong. Hindi kay Mang Dolphy. Hindi, walang, kaya nga, pinapatranslate natin at tingnan natin kung akma o pwede siyang tawag dito, itimbang sa sitwasyon ni Mang Dolphy. Kasi ang nabasa kong fatwa na iyon, tungkol sa isang lalaki na ang asawa niya ay isang non-Muslim na mula sa Austria at meron siyang kaibigan. So, ayun, wala problema dun Hindi naman natin, At saka, sino ba ang naglalahat na bawal manalangin sa isang hindi Muslim? Wala namang nagsabi doon sa mga comments Yun ang tumutukoy ko kay brother na taga Yanbu Islamic Center. Tignan mo kung sitwasyon naman doon kay pareho sa sitwasyon ng nagtatanong sa fatwa na iyan. Wala naman nagsasabing bawal na tawag dito na magbigay ka ng sadaka. In fact, ang zaka nga pwede sa non-Muslim na ang hinahangad mo ay malapit na siya sa Islam. Ibig sabihin, pag malapit na siya sa Islam at binigyan ng zaka, ay napapasok siya sa Islam, entitled siya sa zaka na bigyan. Iba-iba na kasi yung ipinapasok nilang issue para lang justify yung isang pagkakamali. Saka madagdag ko itong tinatawag na basahin natin kama an-du'a lin Nasrani bi syafa'at jaiz aidan. Wa khususan idza uridu minhu aidan idza uridu minhu maslahatun fa in yarju islamuhu, no? Tawag dito kung nabasa ko ng maayos nabasa ko ng maayos na kung sa maslaha pwede yung pag-asa ng pagmumuslim ng isang tao. Ngayon, tawag dito, kaya yung comment na ibinigay ko dito, kung pwede bang, kung meron bang napipiling pag-asa ng pagmumuslim ni Dolphy na para isundot natin yung pagdudua para mas malalo siya maging malapit sa Islam. Pero idugtong ko pa to, Sheikh Isa, walakin la yajuz an yakuna ad-du'a lahu bishifa' ala jihati al-mahabba lahu wal muwalat fa inna dhalika la tajuz liqawli ta'ala ila akhir al-ayah. So, kung ita-translate niya ito, siya mismo magsasabi na ito hindi lapat sa sitwasyon na pinag-uusapan natin. Opo. Kasi ito, babalik na, magiging against pa nga Kasi, ang nakalagay dito, ala jihatil mahabba, bawal. Kung ang pagdudua na yun ay para pag-uukol ng pagmamahal, bawal yun. Yung bungat ng nakapost dun sa pinag-usapan natin, ayun na yun, mayroong nakalagay na nagmamahal sa'yo. So, nilabag agad itong ayun na nga na ito. Yun ang sinasabi natin dyan. Kaya, ano ba ang... Yes. Fadal. Jack mode na yan, sige. Common sense, Bakit naglagay ng thread itong si Brother Rashid tungkol sa kay Mang Dolphy? Kundi dahil ay concern siya sa tao. Of course, lahat naman tayo, concern natin is dawa. Pero, yung fatwa, ang laman ng fatwa is, hindi pwedeng dahil sa pagmamahal mo sa isang kafir, subhanallah. Ang tanong ko dito, nung nag-subside na yung issue, medyo nawala na yung usapin, bakit ka kukuha ng dalil ng ganitong fatwa tapos ipopost mo doon? Para ba susugan mo yung mga nagkamali na okay lang yung ginawa nyo at nagdua kayo? Ano ba ang purpose talaga ng pagpopost muli nito pagkaraan ng matapos yung ating usapin? Diyan tayo nagtataka. Bakit? Para ba Kaya sinasabi natin Apo. Sige lang. Ang tinatanong ko lang dito, bakit? Para ba ang ibig sabihin ay yung mga nagkamali ay tumibay yung kalooban na okay, pwede pala at hindi pala kami nagkamali, yung kabila pala ang mali. Nagdudulot to ng mas malaking confusion Kaya nga kung nag-post siya niyan, dapat tinranslate niya, tapos pinaliwanag niya. Wala namang paliwanag Wala.
Oh. Kung ayaw niyang i-translate, hintayin Hindi mo mo, si Abdul hindi mo, Rahman. hindi mo ngayon alam kung saan pabor yung fatwa na yun. Pabor ba yun na wag natin dapat ipanalangin o ipagdua? O pabor yun na dapat na ipagdudua mo yung mga non-Muslim? Oh. At saka advice ko sa mga, pag nag-post tayo ng Arabic na ganyan mga fatwa, at saka masasela na bagay, dapat i-translate natin sa Tagalog, hindi yung iiwan mo lang, tapos magbibigay ka ng sarili mong komento. Sa fatwa na pinost niya, no, gusto ko lang banggitin yung huli. Kasi yung nasa huli nung last part nung fatwa, nandoon yung pinaka-summarize nung fatwa na yon. Ito yung sinabi, wa yuhramu ad-du'a bi ukhrawi li kafir. Wa kadha man shakka fi islamihi walau min waliday. Ayun. Kahit na magulang niya. Kung merong pagdududa sa pagmumuslim niya, no, يحرم ذلك no pinagbabawal yun فمفهوم كلامه أن الدعاء للكافر بأمور الدنيا لا حرج فيه pagka tungkol sa mga bagay na yun pero pagdating sa punto na yun meron pa rin mga may boundaries may mga pagka ikaw pala nag-alinlangan sa pagmumuslim ng tao kahit pa magulang mo bawal mong idua kahit pa magulang mo yun ang nakalagay dyan kaya hindi natin pag translate niya to kung kanino tong sususog ito kung saan panig ito sasang-ayon tong fatwa na ipinost niya. Depende sa comment niya. Hindi ko malaman kung sino ba ang pinaparikan ng si Ustad na taga-Yambo. Oo. Actually kung yung fatwa na yun para ipaliwanag para din natin makonsintuhin yung mga nagkamalit at nagdua ng kung ano-ano sa at saka isa pa nakikita ko din Ustad Ahmad yung ginamit kasi ni Rashid din is lahat ng Muslim babae at saka lalaki sa buong mundo Representante. ano ba siya bakit ba pinagamit niya ako personally hindi ko gustong magamit ang pangalan ko sa mga bagay na ganyan. Ako nga Ibig sabihin meron pala, akong pati comment. yung mga kapatid natin sa Purma ngayon na pinapatay, kailangan nilang ipagdua si Dolphy. Yun ang problema May niya. mas malaking problema yung mga brother natin sa Burma ngayon kasi pinapatay sila ron. Ipananalangin pa ba nilang humaba ang buhay ni Dolphy? Na isasama pa ba nila sa dasal nila yon? Subhanallah naman. Kaya natatandaan ko sa comment Ang ko. asahan dapat natin Hindi ko mahal si Dolphy. Pero natatawa ko sa kanya. Kasi nagpapatawa siya. Pero ibang usapan, pag sinabing may pagmamahal Pero hindi naman ibig sabihin sinabi mong hindi mo mahal, kaaway ka naman ni Dolphy. Ay, Nakakatawa nako. talaga si Dolphy. Pagka binatukan niya si Panchito, tatawa na talaga tayo. Pero hindi ibig sabihin, mahal na natin siya. Anyway, meron tayong maiksing oras. Dito patay din. Panawagan po ito. Yanbu Dawa Guidance Center. Again. Hindi ko alam kung yung moderno ito. Actually yung issue tapos namin nakausap ako yung Sheikh. Tayo patuloy na nagtatanong Sabi ng Sheikh, kung sila i'tarafu ala khata'ihim, kung talagang inamin yung mali nila, wajib na tanggalin nila yung post na nagdulot ng kamalian sa iba. Kung nagtatawba sila, kasi surot ng tawba Kailangan tanggalin mo yung kamalian. At manatili yun doon. Pwede pang magdulot ulit yun ng another pagkakamali. Isang issue yan. Sabayan mo ng gantong confusing pa na Arabic o pakitranslate na parang, yan na yan, pinag-uusapan dyan. Kami po yung nananawagan, Yanbu Dawa Guidance Center. I-translate mo yan, pagkatapos, paliwanag mo kung anong gusto mong, anong ibig sabihin dito. kami muli kami Pagka ganyan ka mangaral, malilito yung iyong mga estudyante dyan sa Yanbu. Kahit malapit sa Madina yan, dapat malinaw ka magturo dyan. yan nga ang iniiwasan Ang natin ganda pa naman ng mga dagat dyan. yung makapaghatid tayo ng maling informasyon Ang mga isda dyan ng mga brother natin. Anyway, mga... maganda pa sila ng Yambo. Masya Allah. Kung i-invite nila ng isang isip dyan, maaari tayo pumunta dyan para kumain ng isda sa kapagbigay ng seminar, inshallah. Masya Allah. Short film, pwede tayo gumawa. Meron tayong sister nagtuturo ng karate. Muay Thai. Muay Thai. Sabi namin wag magturo sa mga sinikay. Anyway, mga kapatid. Meron pa kasing isang tanong Naiksi po yung oras natin. Yung sa Islam Isip Group, yung Taekwondo issue, baka gusto natin bigyan ng kahit konting kasagutan mga Sheikh po. Sheikh Isa, Sheikh Abdul Fattah. Ayun, ito na research yung patwa na alleged na daima yun, na talagang ang
Ano kasi yun, ruko na kasi talaga yun eh. Hindi talaga siya pinahihuntulutan at any cost. Kasi kahit na iba ang niyat ng tao, kasi ngayon ang ruko is kinikilala sa Islam, symbol siya ng pagsamba pagdating sa Islam. At hindi mo siya pwedeng gamitin na kahit na saan. Kaya nga nung nagkaroon din kami ng mga samahan dito ng martial arts, at alam ko, meron naman tinanggal at may dinevelop silang ibang klaseng salutation na hindi kailangan magbow. No, pero kasi dun sa mga lugar yung doon sa lugar ng na siguro sa Pilipinas yung nagtanong nito, siguro doon wala pang mga Muslim kaya hindi pa nila na-apply yung gano'n. Pero dito ba sa Saudi Arabia, may mga martial arts dito at may mga gumagamit sila ng salutation o pagbibigay galang na hindi na kailangan pang magruko. Ibig sabihin yung buko. Ibig sabihin natalakay na to dati at talagang nagkasundo ang lahat dito na talagang hindi pwede. Kasi kung pwede yun, yung iba gagamit pa rin ang pagyukod, pero nag-develop na sila ng paraan ng paggagalang sa kanilang mga teacher at hindi yun yung pagyukod. Mashallah. Barakallahu fik, mashallah, yung issue ng Burma nung nakaraang araw pinakikinggan ko. Hindi sila binigyan ng citizenship ng Burma o Myanmar dahil kailangan bago ka mabigyan ng citizenship, i-prove mo yung ethnicity mo, yung ethnic ka ng Burma. Ngayon, para ma-prove mo yun, magsishare ka, kailangan mo magbow, kailangan mo ang patay nyo dapat kinikremate, kailangan kilalanin mo si Buddha. Kaya nga sabi ng sheikh na yun, ang akala natin pag sinabing Buddhist, nasa monghi lang, mabait na tao at hindi nagagalit. Pero sila yung pumapatay sa mga Muslim doon. Ngayon, eto rin yung issue eh. Kung titingnan natin pareho, yung mga tao yan na wala ng citizenship, mga kapatid natin sa Burma, dahil ayaw nilang i-prove yung kanilang pagiging mushrik, kasi pag pinoprove nila yung ethnicity nila, mabibitiwan nila yung Islam. Totoo yan. Kaya dyan naharap yung mga kapatid natin. So same thing, maliit pa nga tong issue na ito dahil yung karate, hindi naman talaga yung wajib na pag-aralan natin. Pero kung yan ang magiging dahilan para tayo magkamali, ay protektahan nating masigit ang ating akida. Katulad ng mga kapatid natin doon, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Sila pinagpapapatay doon dahil naniniwala sila kay Allah. At dahil sila ay mahigpit na humahawak po sa pananampalatayang Islam. So, yan dapat ang pinagdudua. Yan dapat ang pinagdudua natin, Mashallah, meron pinagkahawig kahit papano. Okay, mga Sheikh, 1 minute ang natitira po. Si Pidol, tsaka si Willie Rebilla. Baka meron pa kayong gustong ipahabol dyan, kahit mga 30 seconds po. Mga Sheikh sa Riyadh. So yun na lang, Honorable Pata, kung may mga announcement pa yung darating natin seminar sa Friday pala. Okay, inibitahan natin ang lahat ng mga kapatiran sa mismong loob ng City ng Riyadh at Karatig na Bayan sa nalalapit nating seminar ngayong Friday sa may Rauda Islamic Center. Kasama po ang family natin ang gagawin. Mashallah. Okay, siguro ako na mag-announce para sa inyo. Para po ay umatin kayo dyan. Ang tatingin ko parang Istiqbal Ramadan yan dyan sa may Rauda Islamic Center para sa mga new Muslims. So supportahan po natin ang napakagandang programa po ng mga kapatiran dyan. In behalf of Islam Isip sa Riyadh at Islam in Focus po dito sa Manila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta po sa programa namin. Napakaraming nakikinig at natutuwa po kami sapagkat ang layunin natin, maabot natin yung mga kapatid natin at maipaabot natin ang tamang kaalaman at huwag manaig yung mga baluktot na katuwiran at sinasabing aral ng Islam. So maraming salamat mga kapatid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Salam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Because Allah does not ever not fulfill His promise. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah will never forsake His promise. So what does Allah promise the believers? He's starting from the end, now the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala says, but give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their